Good afternoon mga friends, no? Ang ating message sa ngayon, ibalik tayo sa ating message noon na sa sunog, no? Kay ang aking lang to explain about sunog lang, hindi natin na kung ano ang dapat natin gawin para na hindi tayo masunog. Mga ligtas tips natin, no? Nga kailangan i-apply natin sa ating bahay o sa ibang mga tindahan natin para hindi tayo masunog. Kasi alam nyo naman, kung masunog tayo, balik tayo sa uno, no? Mabalik tayo sa one natin nga buhay, no? Umpisa naman tayo mag-ipon, umpisa naman tayo magnegosyo. Ang 1 million natin na sunog, nawala, no? Yan ang atin kailangan na anuhin natin everyday, no? Ano natin ang ating everyday sa everyday ni ang ating obligasyon. Kailangan natin i-check lahat ng atin mga nag-create ng sunog, no? Tayo ang gumawa, tayo nag-ipon, tayo nagpamilyoner, pero tayo rin ang nagbabalik sa uno, naman sa pagkapur uli dahil sa pabayaan natin. Akala natin na estable na tayo, kaya baliwala na sa atin ang lahat, pero nagkamali tayo. Kailangan natin ang mga ligtas na paraan para hindi tayo masunog. Ano yan ang gawin natin? Hindi namin alam, no, kung ano ang gawin natin para maligtas tayo sa sunog. Ito ang gawin natin, no? Ang kandila, no? Kung kaisa hindi natin nag-pray tayo pero hindi natin napatay. Pero mapunta muna tayo sa umpisa natin. Ito ang dahilan, no? Kung kaisa ang atin ng gasol natin mga oxygen na mahit at ng fuel ang mga element na nag-create ng sunog, no? Yan ang dahilan ng ng apoy, no? Kaya tayo masunog tayo ng apoy, no? Ilan lamang sa mga na maintenance na ito ay na hindi natin nakaligtaan natin, no? Hindi natin na-close ang gasol natin, kaya iyan nag-create siya maski ang nag-create siya ng apoy, maski ang gasira na nakalimutan natin ipatayin, mag-create din ng apoy. Kaya iyan ang atin obligasyon everyday, no? O kandila, mga kandila yan, no? Nag-pray tayo, naiwan natin, hindi napatay. Kaya kailangan i-inspection natin lahat ang sa bahay natin na mag-create ng sunog. Everyday na antes tayo matulog, i-inspection natin, no? Yan ang hindi ang mga sigarilyo na hindi napatay, ang mga katol na hindi napatay, iyan ang nag-overheat, no? Nagkuha na siya ng apoy na mga
dangerous device. Yan ang na-create ng mga tunog at appliances, no? Na nagaano, katulad ng ventilador o aircon, ma-shortcut siya. Yan, about ng mag-create ng create ng sunog, wiring, ang mga wirings, no? Yan, mag-create ng sunog. Kaya kailangan everyday inspection tayo. Kung may puntahan tayo, kailangan kailangan antes tayo umalis sa bahay, i-check muna. Unahin natin ang gasol natin. No, kung napatay natin, no, yan ang atin i-close, no. Kung nagamit tayo ng charcoal at ng wood, i-check-in kung ng water para siguro tayo na wala ng apoy, no? Wala ng apoy. At saka kung mag-pray tayo, pinispray, patayin ang kandila. Huwag pabayaan na hanggang umaga. Kung kaysa ma-down siya, mag-ano siya sa mga paper o mga mantel mo dyan. Yan, mag-create siya ng sunog, no? Yan, kung manigarilyo ka, kailangan hindi ka nakahiga, no? Nakaupo ka lang, na pag finish mo, mo na, napatayin na siya, no? Kaya baka matulog ka at malaglag sa mga kumot mo o mga dyan sa sahig, kundi na-create ng sunog. Ikaw ang nagpabalik sa sarili mo sa pagkapur, na hasta ang mga bahay mo ipa-repair mo uli, no? Kay dahil na sunog, no? Kaya tayo huwag magpabaya sa everyday natin na huwag natin hindi tayo tamad-tamad sa pag-inspect sa lahat ng nag-create ng sunog, no? Doon atin chicken, no? Yan ang mga na mga appliances natin na hindi na ginagamit, patayin na agad para hindi pagastos sa bayad natin sa electric, sa Sinico. Mag-create pa tayo ng sunog, no? Mabuti lang kung masunog tayo lang. Kung ang bahay dito sa atin hindi malayo, no? At saka may mga wood at kuwan lang yan ng sin lang. Kundi lahat tayo, marami tayo ang nasunog. Sino ang sisihin dyan? Ikaw ang nagpabaya, ikaw nagpaumpisa ng sunog. Kaya huwag pabayaan ang lahat ng sa bahay natin na nag-create ng sunog para hindi tayo masisi ng mga kapitbahay natin na walan sila ng bahay dahil sa kapabayaan mo. Kaya yan ang atin ang gawin, ha? Huwag mag-check every night, every day, no? Until tayo mag-sleep, check yan, no? Hasta cigarette natin, napatay na yan, no? Hasta ang mga katol natin na yang ginaano natin sa mga mosquito, no? Hindi tayo makagat at hindi tayo madinggi. No, yan ang atin gawin, no? Yan ang pinakaligtas tip, ang mag-inspection tayo everyday sa atin bahay, no? Na tagawa na
magsagawa tayo ng pa, panadik, inspection, no? Maintenance, no? Yan ang gawin natin. Ano ang next? I-check ang mga electrical, basiwag po ba ko na electrical, no? Na mga cords at ang ano pa ang outlet ng bahay, no? Gawin ang yan ang gagawin natin, no? Kaya yan. So i-safety ang i-safety first, no? Yan ang gawin natin at saka magsagawa ng sunog ng check up, no? Yan ang gawin natin, no? Check up sa bahay, no? Kaya yan ang gawin natin. Ano pa ang next? Na maging maingat, wag pabayaan ang ating ginagawa na mga nagsagawa o panagasira o ng kandila mo. O yan na, hindi na tayo diyan na dyan. Kaya yan ang gawin natin, no? At ano pa ang gawin natin? Ano pa ang gawin natin, mga friends? Ayan na. Ang gawin natin, ganyan na. Huwag na tayong magpapaya sa bahay natin. I-check natin always. Ayan ang gawin natin. Kaya, patayin natin ang kalan, no? Kaya patayin, no? Pagkapinis ng ating pagluto, wag iwan na bukas ang mga kalan na magkatapos magluto na yan, na keep out of reach nang ilayo ang mga posporo sa mga bata, makuha ng mga bata, malapot ng mga bata na i-applyan nila na son, sige, sindi at lang, hindi nila alam niya nila na may fire pa, nila ang naanuhan gali mga basura, kundi mas dali masunog tayo, no? No smoking, wag manigarilyo sa loob ng bahay. Sa labas ka ng bahay, manigarilyo. Maging handa gumawa ng plano ng gabay sa mga patukal na susundin natin. Kaya mga friend, yan ang gawin natin, para hindi tayo masunog, no? Pero hindi lang sa sunog tayo, no? Kasi doon sa nangyari sa isang lugar doon sa Manila, sana sila, nagmakapira sila. Pero hindi, nagkamali sila. Sila create sila ng sunog na napakaraming bahay at napakaraming building ang nasunog. Kaya my friend, mabuti na lang walang may namatay, no? Kaya kailangan natin, kaya ang sunog ay ang pinagpaguran mo sa iglap ay mawala lahat. Kaya kailangan natin tayo,
sayang ang atin pinaghirapan, no? O, ang ano abi natin dyan, kay nag-millionaire na tayo, pero sa 12 years, o kung sa 6 years, nawala sa, hindi na one day, no? Kaya yan ang atin, kailangan gawin. Huwag magpatamad-tamad. Every day mag-inspect tayo sa atin bahay. Kung mayroon dyan, kag may lisyon na tayo nga sa labas ang mga lalaki manigarilyo. Huwag sa loob ng bahay. No? Kaya para hindi tayo masunog. Kaya yan ang ating tandaan na mga prenda. Huwag magpabaya kahit sa namayaman na tayo. Pero mapakonstruct naman tayo ng bagong bahay. Ano naman tayo ng ipon naman tayo para maka-millionaire naman tayo. Ilang taon naman yan, 12 years o 6 years. Kaya kung 600 per day, 6 years yan. Pero kung 300 per day, 12 years yan. Kaya kailangan natin ang safety device, safety bigid tayo, no? Ala na to, nasabi na natin kung ano ang dapat nyo inspeksyonin every day. Hindi ito every month, every week, every year. Kaya every day ang obligasyon natin para hindi tayo masunog. Mayo lang kung masunog, tayo lang. Pero kung ang kapitbahay mo 7-20 ang nasunog, hanggang kailan ikaw ang sisihin? Kay nawalan sila ng bahay, magpa-construct naman sila uli. Kaya mga friend, ito ang lesson natin, ha? Huwag tayong magpabaya, huwag patamad-tamad, inspeksyonin every night, no? Kung mag-drink tayo mga lalaki, mga barkada doon sa labas na hindi makakreate ng sunog doon, maski lasing na kayo, matulog kayo, basta wala. Kung nag-drink, walang sigarilyo. Kaya baka makalimutan at malaglag sa saig o malaglag sa na may basura at masunog kayo. Kaya mga friends, yan ang atin ligtas tips, no, sa sunog. Pero may isa pa tayong ginano ko lang ito ang sunog, no. Kay may isang ligtas tip pa rin tayo sa patsang dengue fever, no. Kay noon may ako na sa may confirmation ako sa message sabi na para sa akin na kailangan kung isa ang sinabi niya ano ko sa comment. Hindi ko na sa comment kay ang kaibigan ko nagpunta dito sa akin sa bahay, emergency daw, no? Kaya no, hindi ako ng patakaran nagpaalam sa akin ng message, no. Dalawa silang may na makomment ako, pero hindi ako nakakomment dahil nag-emergency ang aking kaibigan na supervisor. Pumunta dito sa amin at nagsabi tulungan namin ang kaibigan namin kay hindi matanggap ng government hospital kay dahil wala, kulang sa aparatos. Kailangan idalhin sa Lady of Mercy kung sa Riverside Hospital, no, sa private hospital. Kaya yan, hindi ako nakapatapos ng message, no. Kaya I'm sorry sa inyo, ha. Akala nyo hindi ko kayo binigyan ng importansya. Hindi. Kay emergency ito. Kailangan ipa-hospital din. Pero nagsayang ang namin, hindi man nasayang tulong.
Kaya na ano gid siya, namatay gid siya, no? Namatay gid ang pasyenteng na dinala sa Riverside Hospital. Ito ang dahilan ng pagkamatay niya, no? Kay hindi alam ng ano, sa laboratory lang nalaman, no, na ang nag-create ng kamatayan niya wala sa sakit. Nagpa-general check-up, walang sakit. Pero ang nag-create ng kamatayan niya ay ang dengue fever, no? Dengue fever yan. Yan ay nag-create ay nag-create ng sakit na yan ay mga mosquito, no? Mosquito na nakagat sa kanya, nakabite sa kanya na doon siya sa ano, sa may nag-birthday, no? Kaya nag-ano siya agad, nag-chill at nag-fever, no? Dinala sa dito sa hospital namin sa Silay City, pero hindi matanggap. Kaya pagdating doon sa Riverside, nalaman na dengue pala ang nag-create. Kaya kailangan natin na ang safety guide. Ang safety guide sa ating sa dengue, no? Kaya mahirap. Kaya ito, marami ang mabiktima nito. Kaya ang nag-bite sa kanya o nag-bite sa iba pa, no? May mga lamok na kasama siya na mag-bite, epidemic tayo. Kaya ito ang safety natin na para hindi tayo hindi makaano ang mosquito na makakreate ng kamatayan sa atin. Tayo ay kailangan din ng safety tips, no? Ito ang gawin natin. Ang ating bahay, i-inspeksyon natin ang labas at loob ng bahay, no? Ang sa loob ng bahay ay ang ating drum o container natin na binag-anuhan natin ng water para ipangugas ng ating mga ng plate, ng mga glass at ang mga spoon at fork, no? Yan itakpan natin. Kaya hindi pwede pabayaan yan. Kaya kung pabayaan mo, ang lamok na nagdala ng dengue ay doon titira. At mag-egg, no? Dasyon, marami na sila, no? Marami na, no? Kung tayo, abi sa bahay, ilan dyan ang makagat, dengue tayo, no? Mayo kung tayo, na hospital ng doktor, mabuhay ka. Kaya ito ang kailangan natin, no? Kung sa naman natin, sa ground o sa surrounding natin, huwag magpabaya. I-inspeksyonin natin kung may mga bottle dyan at mga can na nakatihaya na kung magulan ang water dyan na ang mapasok, no? Kaya yan ang bahaya naman ng lamok na nagdala ng dengue sa atin. Kaya kailangan ilagay sa basurahan. Huwag ipabayaan dyan sa ground natin. Kaya sila ang ng sakit sa atin, no? Yan ang magawin nyo, no? Kung maski anong bagay dyan, basta ang water ng rain dyan, kailangan alisin, ilagay sa basurahan para ng safety na tayo, no? Yan ang gawin natin. Kung may pasyente tayo, dada na sa doktor kung ang kagdason, may isang tip diyan, no? Kaya may isa kaming member o family na dengue ay ang platelet, kaya diyan mo lang tayo mamatay sa platelet, guro kung magluna siya
at wala na, no? Kaya ang emergency natin na gawin, kung may ganyan na nagalo na ang platelet, magkuha ng dahon ng papaya at ano natin ang batol at ilagay sa spoon at ipainom sa sa pasyente para mabalik sa normal ang platelet niya. Kaya na makatulong. Kaya kailangan natin yan, no? Kailangan kay para mabalik sa normal. Kay yan at natistingan na namin yan, no? Kaya naka-uwi kami 1 week pagkatapos ma-inspection, balik sa normal ang platelet niya. Kaya mga friends, yan na iligtap safe natin, ha? Na huwag pabayaan ang lahat ng mga bagay sa ground na may mga batol tayo na, bayan na. Wala naman na may masama sa atin, pero nagkamali ka, makapatayan ng tao. Makadala sa ospital, makawala ng money mo. So, hindi lang money, kundi buhay mo ang mawala. Kaya, mga friends, yan ang gawin natin, ha? May mga, ang ating mga container, katulad ng drum at mga iba pang nalagyan natin ng tubig, ng may cover, ha? Ang drum sa labas na pagka-finish ng rain, tabunan agad. Huwag pabayaan na may water pa, no? Nga kung walang takip, kaya dyan umpisa ang mga lamok na nagdala ng dengue fever. Na yan, akala ko hindi yan makapatay ng tao. Salba siya basta madala lang sa ospital, pero hindi pala. Kung ang pagdala sa ospital atrasado, mamatay kagid, no? Kaya ito, ang friend namin, namatay, no? Dito sa malapit lang sa amin, sa Elena Subdivision lang siya nakatira. Kaya yan ang gawin natin, ang mga ligtas tips natin, ha? Huwag tamad-tamad, inspeksyon na ang cleanan natin ang surrounding natin, at ang mga bagay na yan ay ilagay sa basurahan, no? Yan, mga batol o mga ganina, daong kumpisa ng kahoy, nakatihaya lang, dyan din may madali man silang maanuan ng lamok. Kaya kailangan natin ang inspeksyon sa ating ground, no? Kaya yan ang ligtas tip natin sa ngayon, no? Para hindi tayo mag-create ng sickness at kamatayan sa family natin at kapitbahay natin. Kaya mga friend, thank you sa pagkikinig, ha? Love you. Yeah. Thank you. Totoo siya, no?